Habang nakaupo ako sa lumang bench sa tabi ng ilog, iniisip ko kung paano kami nagkahiwalay ni Luis noon. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng pagkakaibigan noong kabataan namin ay magiging punong-puno ng misteryo makalipas ang ilang taon. Si Luis ay hindi lamang basta kaibigan para sa akin. Siya ang kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. Ngunit sa isang iglap, bigla na lang siyang nawala at hindi ko na siya muling nakita. Hanggang sa araw na ito, lumulutang sa hangin ang malamig na simoy ng hangin, pinapaalala sa akin ang bawat tawanan at sigawan naming dalawa sa pampang ng ilog na ito. Sa bawat pag-aagos ng tubig, tila naririnig ko ang mga bulungan ng aming nakaraan. Isang bulong ang hindi ko makalimutan, ang araw na sinabi niyang may nakita siyang kakaibang anino sa ilalim ng tulay. Nagtawanan kami noon, inakala kong isang biro lang iyon ng isang batang may mapanlikhang imahinasyon. Ngunit ngayon, matapos ang maraming taon, hindi ko maiwasang magduda. Bakit nga ba bigla na lang siyang nawala pagkatapos ng gabing iyon? At bakit parang may kakaiba akong nararamdaman sa paligid? Ang buong paligid ay tila nangungusap, tila may nais ipahiwatig sa akin. Iniangat ko ang aking paningin at nakita ko ang isang pamilyar na figura sa kabilang dulo ng tulay. Si Luis. Halos hindi ako makapaniwala. Ang bilis ng tibok ng puso ko, hindi ko alam kung dahil sa tuwa o takot. Luis, sigaw ko, ngunit tila hindi siya nakarinig. Nakatingin lang siya sa akin, walang emosyon. Naglakad ako papalapit sa kanya, ngunit tila sa bawat hakbang ko'y lalo siyang lumalayo. Naririnig ko ang tunog ng aking mga paa sa kahoy na tulay, ngunit parang hindi ito totoo. Nang malapit na ako sa kanya, bigla siyang bumaling at tumakbo papalayo. Luis, sandali! Sigaw ko, ngunit hindi siya huminto. Pinagpatuloy ko ang aking pagtakbo, sinisikap na abutan siya. Sa aking paghabol, binalot kami ng makapal na ulap at ang paligid ay parang nagbago. Ang dating ilog ay tila naging madilim at malalim, hanggang sa may narinig akong tinig. Arvin, tulungan mo ako. Tinig iyon ni Luis, ngunit saan ito nagmumula? Tumigil ako, inikot ang aking paningin, ngunit wala akong makitang tao. Lahat ay puti, tila isang mundo ng ulap at liwanag. Paglingon ko sa kanan, napansin ko ang refleksyon ng tubig na hinahampas ang pampang. Doon ko siya nakita, si Luis, tila nakakulong sa ilalim ng tubig. Nanginginig akong lumapit, hinahanap ang tamang hakbang upang mailigtas siya. Ngunit sa bawat galaw ko, parang mas lalo siyang nalulunod. Anong nangyayari, Luis? Tanong ko, halos hindi na ako makahinga sa kaba. Bakit ka nandiyan? Bumalik ka, wika niya. Ngunit hindi ko naintindihan. Bumalik ka sa simula, may kailangan kang malaman. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Tila isang palaisipan na hindi ko mawari, ngunit alam kong may koneksyon ito sa aming nakaraan. At sa gitna ng aking pag-iisip, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Parang may bumagsak, isang bagay na mahirap ipaliwanag. Nagising ako mula sa tila bangungot na iyon, ngunit ang pawis at kaba ay nagpatuloy. Ano nga bang nangyayari? Bakit tila ang lahat ay parang bahagi ng isang mas malalim na misteryo? Sa ilalim ng buwan, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na dumaloy sa aking katawan at alam kong hindi pa ito ang katapusan. Pagkatapos ng aming hindi inaasahang pagkikita ni Amelia sa lumang aklatan, hindi maalis sa isip ko ang kanyang mga mata na tila may sinasabi. Parang may misteryo sa kanyang mga tingin, isang bagay na hindi niya maipahayag sa mga salita. Kahit matagal na kaming hindi nagkikita, ramdam ko pa rin ang koneksyon namin, isang hindi maipaliwanag na ugnayan na tila puno ng mga lihim. Isang gabi, habang abala ako sa pagbabasa ng isang lumang nobela, biglang nagring ang cellphone ko. Hindi ko inaasahan ang tawag na iyon, si Amelia ang nasa kabilang linya. May kakaibang tono ang kanyang boses, parang may kaunti siyang kaba at pananabik. May nangyari, kailangan kitang makausap.
Ani Amelia halos pabulong. Para bang may kung anong humila sa akin na hindi ko maipaliwanag. Agad kong isinara ang libro at lumabas ng bahay. Nagkita kami sa isang maliit na cafe na madalas naming puntahan noong bata pa kami. Ang amoy ng kape at ang tunog ng mga tao sa paligid ay nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Kahit alam kong may seryosong pag-uusapan kami. Umupo kami sa isang sulok at hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata. May lungkot at kaba sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Naalala mo ba yung lumang bahay sa likod ng eskwelahan natin? Tanong ni Amelia habang nilalaro ang tasa ng kape sa kanyang harapan. Tumango ako dahil iyon ang bahay na palaging laman ng aming mga kwento noon, ang lugar na nagsilbing background ng aming mga imahinasyon. May nakita akong kakaiba doon. Patuloy niya, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Itinuloy niya ang kwento na naglalakad siya sa paligid ng lumang bahay nang may narinig siyang kakaibang tunog, parang bulong na nagmumula sa loob. Sa kanyang kuryosidad, sinilip niya ang bintana at nakita ang isang matandang babae na nakaupo sa gitna ng sala. Ang matanda ay nakatingin sa isang lumang larawan na para bang may mahalagang alaala ito sa kanya. Ngunit ang mas nakakapagtataka ay ang larawan mismo. Ayon kay Amelia, ang larawan ay ng dalawang batang magkaibigan, kamukha namin. Hindi ko maiwasang hindi maniwala sa kanya, ngunit alam kong hindi siya magbibiro sa ganitong sitwasyon. Parang may koneksyon ang lahat ng ito sa atin, sabi ni Amelia na ngayon ay halatang nag-aalala. Parang kinakalabit nito ang mga alaala natin pero hindi ko alam kung paano. Sa halip na magtanong pa, sinabi ko sa kanya na kailangan naming bumalik sa bahay na iyon. Alam kong delikado ang plano, ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ko maialis sa isip ang misteryosong matanda at ang larawan. Para bang may puwersang nagtutulak sa akin na tuklasin ang mga bagay na ito. Kinabukasan, maaga kaming nagpunta ni Amelia sa lumang bahay. Walang katao-tao sa paligid at ang katahimikan ay tila nagbigay ng mas nakakatakot na damdamin. Pumasok kami sa bakuran at sa bawat hakbang ay ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may mga matang nakamasid sa amin. Nang makarating kami sa harap ng bahay, biglang bumukas ang pinto na para bang inaanyayahan kami ng misteryosong matanda. Walang tao sa paligid, ngunit ang pakiramdam na may isang hindi nakikitang presensya ay hindi maialis sa amin. Pagpasok namin, nakita namin ang larawan sa gitna ng sala. Totoo nga ang kwento ni Amelia. Ang dalawang bata sa larawan ay kamukha namin, ngunit may kakaiba sa kanilang mga mata. Parang puno ng mga lihim na hindi pa namin natutuklasan. Habang tinitingnan ko ang larawan, biglang nagkaroon ng ingay sa likuran namin. Lumingon kami at nakita ang matandang babae nakatayo sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may bahid ng kaalaman na tila hindi niya maipahayag. "Bakit kayo nandito?" tanong niya. Ang boses ay parang bulong ng hangin. May mga bagay na hindi niyo dapat malaman. Sa pag-uusap namin, unti-unting lumitaw ang kwento ng matanda. Siya pala ay may koneksyon sa aming mga pamilya, isang lihim na matagal nang itinago sa amin. Ang larawan ay hindi lamang tungkol sa amin, kundi tungkol sa isang sumpa na nag-uugnay sa aming mga ninuno. Ang sumpa ay hindi matatapos hanggat hindi niyo natutuklasan ang katotohanan. Sabi ng matanda, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Biglang tumigil ang lahat, ang oras ay tila nag-freeze. Sa likod ng matanda, isang pinto ang biglang bumukas at sa loob nito ay may liwanag na nakasisilaw. "Bumalik kayo, kunin niyo ang dapat niyong malaman," bulong ng matanda bago siya nawala sa aming harapan. Habang nakatingin kami sa pinto, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin doon. Ngunit isa lang ang sigurado,
Hindi kami maaaring umalis nang hindi nalalaman ang katotohanan. Napatingin kami ni Amelia sa isa't isa, parehong puno ng takot at pananabik. Ang pinto ay nag-aanyaya, ngunit ano ang naghihintay sa likod nito? Ito ba ang susi sa mga lihim na hindi pa namin natutuklasan o simula ng isang bagong misteryo na magbabago sa aming buhay magpakailanman? Mula sa malakababalaghan na pangitain na nagpakita sa akin isang gabi, hindi ko mapigilan ang aking sarili na bumalik sa nakaraan. Ang mga alaala ng kabataan namin ni Miguel ay tila muling nabuhay sa aking isipan. Laking gulat ko nang makita ko siya sa isang hindi inaasahang lugar, sa lumang parke kung saan kami madalas maglaro noon. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa luma at kalawangin na bangko, isa-isang bumalik sa akin ang mga alaala. Ang tawanan namin habang tumatakbo sa mga damuhan, ang mga sikretong ibinubulong namin sa isa't isa at ang mga pangarap na sabay naming hinabi. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila natabunan ng alikabok ng panahon. Matagal na kaming hindi nagkikita ni Miguel simula nang magtungo siya sa ibang bayan para mag-aral. Nakakalungkot isipin na ang dating pagkakaibigan ay unti-unting naglaho sa likod ng abalang buhay. Subalit, ang misteryosong pangitain ay tila may ibang plano. Nagpakita ito sa akin ng walang babala na parang pilit na itinutuon ang aking atensyon kay Miguel. Sa aking panaginip, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng isang makulimlim na kagubatan. May puot sa kanyang mga mata. Sa likod niya, may isang anino na tila nagmamasid. Ang tanawin ay nakakikilabot, ngunit punong-puno ng misteryo. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Isang linggo pagkatapos ng pangitain, isang hindi inaasahang tawag ang aking natanggap. Si Miguel. May kaba sa kanyang boses nang sabihin niyang nasa bayan siya at nais akong makitang muli. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman, tuwa, kaba o takot. Ngunit may isang bagay akong sigurado. Kailangan kong malaman kung ano ang kaugnayan ng aking panaginip sa kanyang pagbabalik. Nagkita kami sa parke sa ilalim ng malalaking puno na tila mga bantay ng aming pagkakaibigan. Nakangiti si Miguel ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Matagal na rin, bungad niya habang inaabot ang kanyang kamay. Isang simpleng kamayan na puno ng kahulugan, mga taon ng pagkakaibigan at mga tanong na hindi pa nasasagot. Habang naglalakad kami sa paligid, hindi ko mapigilang itanong ang tungkol sa kagubatan sa aking panaginip. May nangyari ba sa iyo doon? Tanong ko, pilit na ipinapakita ang aking pag-aalala. Napabuntong hininga si Miguel. May mga bagay na hindi ko inaasahan. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng alinlangan. Noong nasa ibang bayan ako, may isang lugar na palagi kong dinadalaw. Isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan. Parang may kung anong humahatak sa akin doon. Ang kanyang kwento ay nagpaalala sa akin sa anino sa aking panaginip. May bahagi sa loob ko na nagsasabing may koneksyon ng lahat ng ito na may hindi pa kami nalalaman. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig habang nagpatuloy siya sa kanyang kwento. Sa tuwing naroon ako, pakiramdam ko ay may nagmamasid. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lamang. Kaya't umuwi ako, umaasang mahanap ang kasagutan sa pamamagitan ng mga dati nating alaala. Dugtong ni Miguel. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng pangitaing ito? Sa oras na iyon, nagdesisyon kaming bumalik sa lumang bahay na iyon sa kagubatan. Isang desisyon na puno ng pangako at peligro. Sumapit ang gabi ng aming paglalakbay. Habang papunta kami sa kagubatan, pakiramdam ko ay may kung anong puwersang nagtutulak sa amin. Ang mga puno ay tila mga anino na nakamasid at ang hangin ay malamig na dumadampi sa aming balat. Ngunit sa kabila ng takot, hindi namin inurungan ang aming desisyon. Sa wakas narating namin ang lumang bahay. Nakakatindig balahibo ang katahimikan na bumabalot dito.
Sa labas may mga bakas ng paa na tila nagmumula sa kung sino o ano. Ang mga bakas na iyon ay pumasok sa loob ng bahay, patungo sa isang madilim na silid. Sa pagpasok namin, biglang bumukas ang mga ilaw. Sa gitna ng silid, may isang mesa na puno ng mga lumang larawan, mga larawan ng aming kabataan. Sa likod ng mesa, may isang pamilyar na anino na dahan-dahang nagiging malinaw. Isang tao na hindi namin inaasahan. Miguel, ito ba ay bahagi ng pangitain mo? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang larawan. Ang larawan ay kami, ako, siya, at isang kaibigan na matagal nang nawala. Si Carlo, na nawala sa isang trahedya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalilinawan. Napatingin kami sa anino na ngayon ay nagiging mas malinaw. Sa isang kisap mata, ang silid ay nag-iba ng anyo at kami napalibutan ng mga alaala ng isang nakaraan na puno ng lihim. Ito ang simula ng isang bagong yugto, isang misteryong magbubukas sa mga tanong na matagal nang nakatago. Ngunit sino nga ba ang anino sa likod ng lahat ng ito? Sa aming pagtuklas, natutunan namin na ang mga sagot ay maaaring mas mahirap tanggapin kaysa sa mga tanong. Sa kabila ng tila ordinaryong umaga, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang kabog ng aking dibdib. Mula nang magpakita ang misteryosong pangitain sa amin ni Luna, parang may kung anong puwersa ang nag-uudyok sa akin na alamin ang kahulugan nito. Ngayong araw, nagpasya kaming magtagpo sa lumang bahay na dati naming pinupuntahan noong mga bata pa kami. Isang lumang rest house na dati ipagmamay-ari ng pamilya ni Luna. Doon kami madalas maglaro at magtago noong mga paslit pa lamang kami. At sa tingin ko, iyon ang perpektong lugar upang simulan ang aming paghahanap sa katotohanan. Pagdating ko sa bahay, nakita kong nakaupo na si Luna sa hagdang kahoy na patungo sa balkonahe. Nanatili siyang nakatingin sa malayo, tila may iniisip na malalim. Lumapit ako sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Hindi muna kami nag-usap. Sa halip, hinayaan naming maghari ang katahimikan na para bang binibigyan kami ng oras upang ihanda ang aming mga sarili sa kung anumang maaaring mangyari. Luna, naalala mo ba yung pangitain? Panimula ko, bumasag sa katahimikan. Tumango siya ng dahan-dahan. Oo, Mateo. Hanggang na ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Pero nararamdaman ko na kailangan natin itong tuklasin. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magpakita ang pangitain. Pareho kaming nakakita ng isang batang lalaki na umiiyak sa gitna ng kagubatan, sa isang lugar na pamilyar ngunit hindi namin matukoy. Ang kanyang pag-iyak ay tila tawag mula sa nakaraan, isang sigaw na hindi namin maipaliwanag. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang pag-aalala ko sa misteryosong batang iyon. Sino siya? Bakit parang may koneksyon siya sa amin? Mateo, naalala mo ba yung mga lumang litrato sa loob ng bahay na ito? Tanong ni Luna. Sabay tayo at naglakad papasok. Sinundan ko siya habang pumapanhik kami sa ikalawang palapag. Sa isang silid na puno ng alikabok, naroon ang isang kahon na puno ng mga lumang alaala, mga laruan, kwaderno at mga larawan. Kinuha ni Luna ang isang album at binuklat ito. Ang mga larawan ay nagpapakita ng masayang mga pagtitipon, mga piknik at mga larong aming kinagiliwan noon. Napansin ko ang isang litrato na nagpakita ng isang batang lalaki na kalaro namin. Sa likod ng kanyang ngiti, may kakaibang lungkot na hindi ko nakita noon. Sino siya? Tanong ko kay Luna. Medyo matagal bago siya sumagot, tila nag-iisip. Siya si Marco, anak ng caretaker ng bahay. Madalas din siyang nandito noon, pero isang araw, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na siya nakita mula noon. Tila may kung anong bumalik na alaala sa akin, ngunit hindi ko pa rin maipaliwanag. Bakit ngayon lang ito bumabalik?
At bakit tila may koneksyon ito sa pangitain? Nais kong alamin pa ang tungkol kay Marco. Sa tingin mo, siya yung batang nakita natin sa pangitain? Tumingin si Luna sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong pag-aalala. Hindi ko sigurado, Mateo, pero kailangan nating malaman. Bumaba kami sa hagdan at naglakad patungo sa likod ng bahay kung saan nagtatapos ang isang lumang daan papunta sa kagubatan. Ang daang iyon ay daan ding tinahak namin noon tuwing kami maglalaro. Sa paglalakad namin, naramdaman ko ang malamig na hangin at ang tila ba mga mata ng mga puno na nakamasid sa amin. Ang katahimikan ng paligid ay mistulang may sinasabi, isang panawagan mula sa nakaraan. Habang naglalakad kami, biglang bumalik ang pangitain. Nakita ko sa aking isip ang batang umiiyak, ngunit sa pagkakataong ito mas malinaw. Naririnig ko ang pag-iyak niya, ang paghingi niya ng tulong. Tumigil ako sa paglalakad at napatingin kay Luna na tila nakaramdam din ng parehong bagay. Mateo, kailangan nating sundan ang daan, sabi ni Luna, pabulong, ngunit puno ng determinasyon. Sinundan namin ang daan hanggang sa makarating kami sa isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. Doon, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam, isang halo ng takot at pag-asa. Sa gitna ng clearing, may isang lumang puno na tila bataglay ang lihim ng mga alaala namin. Habang lumalapit kami, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng puno. Pareho kaming napahinto at sa isang iglap, ang takot ay pumalit sa aming tapang. Napaisip kami kung tutuloy pa ba o hindi. Ngunit bago pa kami makagalaw, isang batang lalaki ang lumabas mula sa likod ng puno. Siya yung batang nakita namin sa pangitain, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya umiiyak. Nakatingin siya sa amin, tila nag-aanyaya. Mamateo, siya si Marco, bulong ni Luna, na tila hindi makapaniwala. Tumayo si Marco sa harap namin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang misteryong matagal nang nakatago. Sa kanyang bibig may lumabas na mga salitang hindi ko inaasahan. Alam ko kung bakit kayo nandito, sabi ni Marco, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kilabot sa aking katawan. Sa kanyang mga mata, may lihim na tila ba handa na siyang ibunyag. Ngunit bago pa namin malaman kung ano iyon, biglang umihip ang malakas na hangin at ang paligid ay tila nagbago. Nasa isang lugar kami na hindi namin alam kung paano namin narating. Ang paligid ay puno ng usok at ang anino ng puno ay tila bumabalot sa amin. Sa isang iglap, si Marco ay naglaho. Napatitig kami ni Luna sa isa't isa, hindi makapaniwala sa nangyari. At sa puso ko, alam kong simula pa lang ito ng mas malalim pang misteryo na kailangan naming tuklasin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nananatili pa ring malinaw sa akin ang imahe ng lumang simbahan sa aking isipan. Walang pag-aalinlangan, ang lugar na iyon ang tila nagtali sa aming dalawa ni Elia, ang kababata kong tila naglaho ng maraming taon. Nang bumalik siya sa aming bayan, bitbit ang misteryosong pangitain na tila naging susi sa pagbabalik ng aming pagkakaibigan, hindi ko na nagawa pang magtanong kung bakit. Basta't alam ko, may bahagi ng aming nakaraan na kailangan naming ungkatin. Nagkaroon ng pagkakataon na muling bumalik sa simbahan nang kami magpasyang magtungo doon. Ang hangin ay tila may dalang malamlam na awitin na animoy bumabalot sa lugar. Habang papalapit kami, napansin ko ang kakaibang liwanag na lumalabas sa mga bintana nito, na para bang may nag-aanyayang pumasok. Elia, sigurado ka bang ito ang nakita mo sa iyong pangitain? Tanong ko habang pinagmamasdan ang paligid. Tumango siya, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Oo, ito ang lugar. Pero parang may kulang. May dapat tayong makita. Pumasok kami sa loob ng simbahan at ang kinis ng mga upuan ay tila isang pangako ng mga kwentong matagal nang naibaon sa limot. Ang mga alikabok sa altar ay parang mga alaala ng nakaraan na naghihintay lamang na muling buhayin. Habang naglalakad kami patungo sa gitna,
may naramdaman akong kakaiba. Isang pakiramdam na may kung anong puwersa ang nagtutulak sa amin na magpatuloy. Elia, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko, umaasang hindi ako nag-iisa sa nararamdaman ko. Oo, parang may humihila sa atin, sagot niya habang tumitigil sa harap ng altar. Dito, sa pangitain ko, may isang bagay na dapat nating makita. Sa kabila ng aming pag-aalala, nagpatuloy kami. Napansin namin ang isang lumang libro na nakalagay sa tabi ng altar na tila matagal nang hindi nagagalaw. Nang buksan namin ito, unti-unting nagpakita ang mga pahina ng mga lumang litrato. Isa sa mga ito ay ang larawan ng dalawang batang magkaibigan, nakangiti habang nakatayo sa harap ng simbahan. Kami iyon, ako at si Elia, noong kami musmus pa. Hindi ko ito natatandaan na mayroon tayo, sabi ni Elia habang nanginginig ang kanyang boses. Pero bakit dito ito nakalagay? Habang pinag-aaralan namin ang mga larawan, biglang nagliwanag ang paligid. Isang matandang babae ang lumitaw mula sa likuran ng simbahan, suot ang isang puting bestida at tila may hawak na kung anong bagay. Ano ito? Tanong ko puno ng pagtataka habang unti-unting lumalapit sa amin ang matanda. Ang inyong pagkakaibigan ay may lihim na hindi niyo pa natutuklasan, sabi ng matanda habang inilalagay ang hawak niyang bagay sa altar. Isa itong lumang kahon na may mga ukit ng mga simbolo na hindi ko mawari. Hindi ko maintindihan, sabi ni Elia habang tumitingin sa akin na tila umaasang may sagot ako sa kanyang mga tanong. Ang kahon na ito ay may laman na maaaring magpabago sa inyong pagkakaibigan, sabi ng matanda, habang unti-unting bumubukas ang kahon. Sa loob nito, isang maliit na kristal ang nagliliwanag, pinapakita sa amin ang iba't ibang imahe, mga alaala na hindi namin kailanman naisip na umiiral. Ang mga imahe ay tila nagkukwento ng isang lihim na pag-iibigan, isang pagkakaibigan na lumampas sa ordinaryo, na may mga pangako at mga pangarap na hindi natupad. Ngunit sa huli, may isang imahe na nagpakita sa amin na ikinagulat namin. Ang matandang babae, nakatayo sa likod ng dalawang batang magkaibigan, na tila may hawak na parehong kristal. Ano ito? Tanong ko habang pilit kong inuunawa ang mga imahe. Ang kristal na ito ay bahagi ng inyong nakaraan, isang koneksyon sa isang mundo na hindi niyo pa nauunawaan, sabi ng matanda habang unti-unting naglalaho sa harap namin. Iniwan kami sa gitna ng simbahan. Sa pagkatulala namin, bigla kong naisip na baka ang pagkakaibigan namin ni Elia ay may mas malalim pang kahulugan. Isang koneksyon sa isang misteryosong pangitain na hindi namin maiwasang usisain. Ngunit ang tanong ay, paano namin matutuklasan ang tunay na lihim nito? Habang nag-uusap kami ni Elia, nagpasya kaming sundan ang mga imahe sa kristal, umaasang ito ang magiging susi sa pagtuklas ng katotohanan. Ngunit sa aming pag-alis, naramdaman namin ang kakaibang presensya sa aming likuran na tila may nagmamasid sa amin. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Elia habang iniisip ang mga pangyayari. Ngunit bago pa man ako makasagot, narinig namin ang isang pabulong na boses mula sa likuran. Kayo ang susi, ngunit may kapalit ang inyong kaalaman. Napatingin kami sa paligid, ngunit wala kaming nakita. Tila ang simbahan ay muling naging tahimik, iniwan kaming may mas malalim na misteryo. Sa puntong iyon, alam namin na ang aming pagkakaibigan ay haharap sa mas maraming pagsubok. Ngunit handa kaming tuklasin ang lihim na bumabalot dito. At sa gitna ng gabi, sa ilalim ng mga bituin, kami ni Elia ay naglakad palayo, dala ang pag-asa at takot sa kung anong naghihintay sa amin sa hinaharap. Ngunit sa aming mga puso, alam namin na hindi kami nag-iisa sa pagsubok na ito. Ang aming pagkakaibigan ang magiging gabay sa pagtuklas ng katotohanan. Sa kabila ng pag-ulan ng mga dahon mula sa mga punong kahoy, ang simoy ng hangin ay nagdala ng kakaibang pag-asa sa aking dibdib.
Narito ako sa isang parke na puno ng alaala ng mga kabataan kung saan ako unang nagtagpo muli kay Lila matapos ang maraming taon. Sa una, hindi ko inaasahan na ang simpleng pagkikita ay magiging daan para sa isang misteryo na mag-uugnay sa aming nakaraan. Nang muling magtagpo ang aming mga mata, bumalik ang mga alaala ng aming kabataan. Mula sa mga larong aming nilalaro, mga lihim na aming ibinubulong sa isa't isa, hanggang sa mga pangarap na aming sinasambit habang nakahiga sa ilalim ng mga bituin. Subalit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may isang bagay na pilit na bumabalot sa amin. Isang misteryosong pangitain na pareho naming naranasan. Hindi ko akalain na ang pangitaing iyon ay magdadala sa amin sa isang hindi inaasahang paglalakbay. Sa tuwing kami ay nagkukwentuhan, palaging nauuwi sa pagbalik sa pangitaing iyon. Isang lumang bahay na tila may sariling buhay, nasa gilid ng isang mapanglaw na kagubatan. Ang bahay ay tila pamilyar sa amin, ngunit ni isa sa amin ay hindi matukoy kung saan ito matatagpuan. Matapos ang maraming gabi ng pagtatalo kung ano ang ibig sabihin ng pangitain, nagpasya kami ni Lila na hanapin ang bahay na iyon. Nagumpisa kami sa palibot ng bayan, nagtatanong-tanong kung may nakakaalam ng lumang bahay sa gilid ng kagubatan. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, walang sino man ang makapagbigay sa amin ng kasagutan. Nagpasya kaming magpahinga sa isang maliit na kainan sa gilid ng daan. Habang umiinom kami ng kape, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa kabilang mesa. May kakaibang kislap ang kanyang mga mata habang kami nag-uusap. Nang umalis siya, iniwan niya ang isang papel sa kanyang mesa. Agad kong kinuha ito at binasa. Nakasaad doon ang isang address at sa ibaba nito ay nakasulat, "Hanapin mo ang sagot sa loob." "Parang ito na yon, Lila," sabi ko. Itinatago ang pagkasabik sa likod ng aking boses. Tumango si Lila, kita ang determinasyon sa kanyang mukha. Nagpasya kaming sundan ang address na iyon kinabukasan. Sa araw ng aming paglalakbay, tila naglalakad kami sa ulap ng misteryo. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso na sumasabay sa pag-ikot ng mga gulong sa aming sasakyan. Pagdating namin sa lugar, tumambad sa amin ang isang lumang bahay na tila nagmula sa aming pangitain. Ito ay nakatayo sa gilid ng isang makapal na kagubatan, natatakpan ng mga lumang baging at mga basag na bintana. Lumapit kami sa pintuan at sa aming paghakbang papasok, naramdaman ko ang malamig na hangin na umihip sa aming paligid. Ang loob ng bahay ay mas makapangyarihan kaysa sa aming inaasahan. Sa kabila ng kalumaan, naroon ang kakaibang enerhiya na tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang bawat sulok nito. Habang naglalakad kami sa loob, nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Nagsimulang magkwento si Lila tungkol sa kanyang panaginip na tila kapareho ng pangitaing aming naranasan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit may bahagi ng kwento niya na tila tumutugma sa pagkakatanda ko sa aming pagkabata. Sa aming paggalugad, natagpuan namin ang isang lumang kwaderno sa ilalim ng isang sirang upuan. Binuksan namin ito at sa unang pahina ay naroon ang larawan ng dalawang batang magkaibigan. Kami. Hindi ko maipaliwanag ang pagkalito na bumalot sa akin. Paano ito napunta rito? Paanong ang lumang bahay na ito ay tila may koneksyon sa aming nakaraan? Sa pag-aakalang makakahanap kami ng higit pang sagot, nagpatuloy kami sa pagbuklat ng mga pahina. Ang mga ito ay puno ng mga kwento at alaala na hindi namin matandaan. Ngunit sa huling pahina, naroon ang isang larawan ng isang batang babae at isang batang lalaki, parehong nakangiti. Sa ilalim ng larawan ay nakasulat, "Sa huli, ang kasagutan ay nasa inyong mga puso." Nagkatinginan kami ni Lila at sa isang iglap, naalala namin ang isang pangyayari noong bata pa kami. Isang sumpaan na hindi namin kailanman pwedeng kalimutan. Ngayon, sa pagbalik ng alaala, nagising ang isang katotohanan na matagal nang nakabaon sa limot.
Sa huling sandali bago kami umalis, narinig namin ang isang mahina ngunit malinaw na tinig mula sa likod ng bahay. "Pumunta na kayo sa kagubatan," sabi ng boses. Tila pamilyar ngunit hindi namin mawari kung kanino. Sa pagkabigla, nagdesisyon kaming sundan ang tinig sa kabila ng dilim. Subalit sa aming paglabas, biglang bumuhos ang ulan at sa gitna ng palibot ng mga puno, isang figura ang tila nagmamasid sa amin. Isang figura na hindi namin inaasahan na makikita. Ngayon, sa harap ng misteryosong senaryo, nag-aalangan kami kung dapat bang ituloy ang aming hakbang sa kagubatan. Subalit sa kabila ng takot, nararamdaman ko ang isang puwersang humihila sa amin, nag-uudyok na ipagpatuloy ang pagtuklas sa misteryong ito. Sa loob ng aking puso, alam kong ang sagot ay malapit na. Ngunit sa likod ng kagubatan, ano kaya ang naghihintay sa amin? Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin habang papalapit kami ni Elara sa lumang bahay ni Lolo Isko. Matagal na itong abandonado at halos wala nang nakakakilala sa mga lihim na itinatago nito. Ngunit sa kabila ng kalumaan, may kung anong puwersa na tila humihila sa amin papunta roon. "Sigurado ka ba dito, Cass?" tanong ni Elara habang pumapasok kami sa pinto na halos hindi na nagsasara sa kalumaan. Naramdaman ko ang kaunting pagdududa sa boses niya, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Hindi ko rin siya masisisi. Ang pangitain na nakita namin ay parehong misteryoso at nakakabahala. Isang batang umiiyak, naglalakad sa dilim at humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung paano namin pareho itong napanaginipan, ngunit isang bagay ang sigurado, may kailangan kaming tuklasin. Oo, Elara, kailangan nating malaman kung ano ang nangyari sa batang iyon para sa kanya. At para sa atin, sabi ko, pilit na pinapatibay ang loob ko. Habang naglalakad kami sa pasilyo, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Ang mga dingding ay punong-puno ng alikabok at ang sahig ay may mga bahagi na naglalabasan ang lumang kahoy. Sa kabila ng takot, patuloy kaming naglakad, sinusundan ang anino ng aming pangitain. Bawat hakbang, bumabalik ang alaala ng pagkabata namin ni Elara, ang mga araw na ginugol namin sa paglalaro sa hardin ng bahay ni Lolo Isko. Ang mga kwento na madalas niyang ikwento tungkol sa mga mahiwagang nilalang at mga nawawalang kayamanan. Ngunit tila may kulang. Parang may bahagi ng aming kabataan na unti-unting bumabalik sa aking isipan. Isang alaala na matagal nang nakabaon at ngayoy muling bumubuhay. Sa dulo ng pasilyo, narating namin ang lumang kuwarto na palaging sarado noong bata pa kami. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, naramdaman ko ang pagnanais na buksan ito. Nang hawakan ko ang doorknob, biglang sumagi sa isipan ko ang isang imahe. Kami ni Elara, nakatayo sa harap ng pinto, may hawak na susi. Ngunit sa halip na susi, isang lumang libro ang nasa kamay ko. "Ito ba ang hinahanap natin?" tanong ni Elara habang parehong naguguluhan at nagtataka sa nakita namin. Binuksan ko ang libro at sa bawat pahina, tila unti-unting nabubuo ang nawawalang bahagi ng aking pagkabata. Mga kwento tungkol sa isang batang nawawala, isang lihim na itinatago ng pamilya, at isang pangakong binitiwan na hindi natupad. "Elara, alam mo ba ang tungkol dito?" tanong ko habang hinahanap ang kasagutan sa kanyang mga mata. Saglit siyang nag-isip bago nagsalita. "Kas, sa totoo lang, matagal ko nang nararamdaman na may hindi tayo natatandaan. Parang may bahagi ng pagkakaibigan natin na pilit na tinatago." Habang patuloy kaming nag-uusap, narinig namin ang mahinang pag-iyak mula sa likod ng kwarto. Pareho kaming kinilabutan, ngunit mas umigting ang aming determinasyon. Sinundan namin ang tunog at doon namin nakita ang isang lumang baul nakatago sa ilalim ng lumang tarpulin. Binuksan namin ang baul at sa loob nito, isang kahon na puno ng mga lumang larawan ang bumungad sa amin.
Mga larawan ng batang nakita namin sa aming pangitain kasama ang isang batang babae na hindi namin makilala o baka hindi namin maalala. Habang tinitingnan ko ang mga larawan, may isang bagay na tila kumurot sa aking puso. Isang katotohanan na matagal nang nakatago, ngunit unti-unting lumilitaw. Elara, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuro ang isang larawan kung saan kami ay magkasama, kasama ang batang babae. Napatingin siya sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong pagkagulat. Kas, siya si Lily, ang kaibigan natin na matagal nang nawala. Paano natin siya nakalimutan? Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga araw na magkasama kami ni Elara at Lily, ang pangako naming hindi maghihiwalay at ang araw na nawala si Lily. Ngunit may isang bagay pa ring hindi malinaw. Paano namin siya nakalimutan? Ano ang nangyari sa kanya? Habang patuloy kong iniisip ang mga tanong na ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumadaan sa akin. Sa isang iglap, ang ilaw sa kwarto ay nag-flash at sa harap namin ay tumayo ang batang babae, nakangiti. Ngunit sa halip na takot, naramdaman ko ang kapayapaan. Salamat sa pag-alala, bulong niya, bago unti-unting naglaho. Nagkatinginan kami ni Elara, parehong nagtataka sa nangyari. Ngunit sa kabila ng misteryo, alam namin na isang bahagi ng aming pagkakaibigan ang nabuo muli. Ngunit ang tanong na patuloy na bumabalot sa amin, ano nga ba ang tunay na nangyari kay Lily? At bakit kami ang piniling makaalala? Sa paglipas ng mga araw matapos ang nakakagulat na pangitain, parang may kung anong hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtutulak sa akin upang balikan ang mga alaala ng kabataan ko. Si Gabriel, ang matalik kong kaibigan, ang palaging laman ng isip ko, ang kanyang ngiti, ang kanyang tawanan, at ang walang kapantay na samahan namin noong mga bata pa kami. Hindi ko maalis sa isip ang imahe niya sa aking isip tuwing naglalakad ako sa kahabaan ng kalsadang dati naming nilalakad. Isang gabi, habang ako'y nagmumuni-muni sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, muli kong naramdaman ang kakaibang pakiramdam na siyang nagdala sa akin kung saan kami unang nagtagpo ni Gabriel. Ang dating abandonadong bahay sa dulo ng aming baryo na ngayon ay tila puno ng misteryo at pagbabalik tanaw. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, ngunit para bang hinihila ako ng isang hindi nakikitang kamay papunta roon. Pagdating ko sa hirap ng lumang bahay, nakita ko ang isang anino sa loob ng bakuran. Agad na kumabog ang dibdib ko. Sino kaya ang naroon? Dahan-dahan akong pumasok sa bakuran at sa bawat hakbang ay ramdam ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Nang makalapit, nagulat ako sa aking nasaksihan. Si Gabriel, nakatayo sa gitna ng bakuran na para bang may inaantay. Gabriel, ang nasambit ko na may halong gulat at tuwa. Hindi ko maipaliwanag ang ligaya ng muli naming pagtatagpo. Agad siyang napalingon at sa kanyang mga mata ay bakas ang sorpresa at saya. Ikaw nga ba yan, Marco? Tanong ni Gabriel na may halong pag-aalinlangan. Oo, ako nga ito, tugon ko. Anong ginagawa mo rito? Napangiti siya, ngunit sa likod ng kanyang nangiti ay tila may malalim na lungkot. Hindi ko rin alam, Marco. Parang may tumatawag sa akin dito. Isang pangitain na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula kaming magkwentuhan, nagbalik tanaw sa mga nakaraang taon, sa mga kasiyahan at kalungkutan na aming pinagdaanan. Ang bawat salitang lumalabas sa aming bibig ay tila musika sa aking pandinig, isang awit ng nakaraan na muling bumubuhay sa aming pagkakaibigan. Ngunit hindi nagtagal. May kakaibang nangyari. Umihip ang malamig na hangin at biglang nagbago ang pakiramdam ng paligid. Ang mga halaman sa bakuran ay tila nabuhay, gumalaw sa direksyon na para bang may sinasambit na lihim. Marco, nararamdaman mo ba yan? Tanong ni Gabriel habang nakatingin sa akin. Oo, Gabriel, parang may kakaibang enerhiya rito na hindi ko maintindihan. Sagot ko.
Biglang nagliwanag ang paligid, isang liwanag na nagmumula sa gitna ng bakuran. Sa liwanag na iyon, nakita namin ang isang lumang hagdang bato na dati ay natatakpan ng makapal na damo. Ang hagdan ay tila nag-aanyaya. May tawag na hindi namin kayang tanggihan. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa hagdan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa ibaba, ngunit sa bawat hakbang ay ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang nag-uumpisa ng bagong kabanata. Nang kami bumaba, bumungad sa amin ang isang silid na puno ng mga lumang larawan. Sa gitna ng silid ay may isang mesa na puno ng alikabok. Sa ibabaw ng mesa ay may nakapatong na isang lumang aklat na tila may mahika. Sa tabi ng aklat, may isang sulat na may nakasulat na pangalan namin, para kay Marco at Gabriel. Nagkatinginan kami ni Gabriel, nagtataka at nag-aalala sa kung ano ang laman ng sulat. Dahan-dahan kong kinuha ang sulat at sa pagbukas ko nito ay nabasa ko ang mga salitang, "Sa inyong dalawa na pinagtagpo ng tadhana, ang lihim ng inyong pagkakaibigan ay higit pa sa inyong inaakala. Ang aklat na ito ang susi sa inyong nakaraan at hinaharap. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang bawat pahina ay may kapangyarihang magbabago ng inyong buhay." Nagulat kami sa aming natuklasan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sulat? Ano ang nilalaman ng aklat na ito na tila puno ng misteryo? Sa gitna ng aming pagkalito, biglang nagbago ang paligid. Ang mga larawan sa dingding ay tila gumagalaw. Ang mga anino ay nagiging hugis ng mga taong hindi namin kilala. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang mukha na lumitaw. Ang mukha ng isang matandang lalaki na nagtataglay ng lihim ng aming pagkakaibigan. "Marco, ano ito?" tanong ni Gabriel, puno ng takot at pagtataka. Hindi ko alam ang isasagot, ngunit sa kabila ng aming pagkalito, alam ko na ang aklat na ito ang magiging susi sa mga kasagutan, sa mga tanong na matagal na naming hinahanap. Sa likod ng lahat ng ito ay isang misteryo na naghihintay na aming tuklasin. Sa puntong iyon, alam namin na ang aming muling pagtatagpo ay simula pa lamang ng mas malalim na paglalakbay. Isang paglalakbay na magdadala sa amin sa mga lihim ng aming pagkakaibigan at sa mga pangitain na hindi namin kayang ipaliwanag. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ay may isang tanong na bumabalot sa aming isipan. Ano ang tunay na dahilan ng aming muling pagtatagpo? Ang sagot sa tanong na ito ang magiging susi sa lahat ng aming hinahanap. Ngunit ang daan patungo rito ay puno ng misteryo at panganib na hindi namin inaasahan. At sa kabila ng lahat, alam namin na ang aming pagkakaibigan ang magiging gabay namin sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, at sa bawat lihim na aming matutuklasan. Ngunit handa ba kaming harapin ang lahat ng ito? Iyon ang tanong na patuloy na bumabalot sa aming isipan. Hindi ko akalaing ang isang pangitain ay magiging daan upang muling magtagpo ang landas namin ni Miguel. Sa dami ng taon na lumipas, sa dami ng mga pangarap na nagbagong anyo, heto kami at nag-uusap na parang walang agwat na nagdaan. Ang misteryosong pangitain na nag-ugat sa aming muling pagkikita ay naging paksa ng aming panibagong kwento. Nagsimula ang lahat nang bumalik ako sa aming lumang bayan para sa isang reunion ng aming batch sa high school. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Miguel doon. Ang huli kong balita ay nasa ibang bansa siya, nagtatrabaho at nagtataguyod ng sarili niyang pamilya. Ngunit heto siya, nakatayo sa harap ko, may ngiting bumabalik sa alaala ng aming kabataan. "Miguel!" Ang sigaw ko na may halong gulat at tuwa. Hindi ko napigilan ang sarili kong yakapin siya. Ang dami na naming pinagdaanan at ang pagkakataong ito ay tila isang biyaya sa gitna ng mga alon ng aming buhay. Sa gitna ng kasiyahan, hindi ko maiwasang maikwento sa kanya ang tungkol sa aking pangitain. Isang gabi, habang abala ako sa aking trabaho sa Maynila, bigla na lang akong nagkaroon ng kakaibang panaginip.
Isang imahe ng aming lumang bahay na tila ba may kakaibang liwanag. Sa loob nito, naroon kami ni Miguel, nagtatawanan, habang may tila isang anino na nakamasid sa amin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng pangitain, Miguel, pero pakiramdam ko may nais itong iparating. Sabi ko habang nakatingin sa kanya, naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Maaari bang ito ay paanyaya sa atin para muling bumalik sa ating nakaraan? Sagot niya, may bahid ng kuryosidad sa kanyang tinig. Napaisip ako. Maraming taon na ang lumipas mula nang huli kaming nagkasama sa lumang bahay na iyon. Maraming alaala ang nanatili doon. Mga pangarap, mga pangako. Ngunit ang anino sa aking pangitain ay tila isang babala. Ano kaya ang kahulugan nito? Nagpasya kaming bumisita sa lumang bahay. Naglakad kami sa kalsadang puno ng mga alaala at unti-unting lumalapit sa pinto ng bahay na halos hindi na namin makilala. Matagal na itong nakatiwangwang at ang mga dingding nito ay may bitak na tila nagkukwento ng mga taon ng pag-iisa. Pagpasok namin bumalik ang mga alaala, ang mga tawanan, mga palihim na usapan at mga pangarap na pinangarap namin noon. Ngunit sa gitna ng mga alaali, naroon ang kakaibang pakiramdam. Parang may nanonood sa amin. Miguel, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko habang nagmamasid sa paligid. Oo, parang may kakaibang presensya, sagot niya habang tumitingin sa paligid, pilit hinahanap ang pinagmula ng aming pagkabalisa. Bigla, may narinig kaming tunog mula sa itaas. Isang tunog ng yapak na tila ba may naglalakad sa loob ng bahay. Nagkatinginan kami ni Miguel, parehong nagtatanong sa aming mga mata sino ang naroroon. Sumunod kami sa tunog, umaakyat sa lumang hagdanan na tila ba nananawagan ng aming pangalan. Pagdating namin sa itaas, nakita namin ang isang pinto, bahagyang nakabukas. Ang mga anino sa loob nito ay naglalaro sa liwanag ng dapit hapon. Dahan-dahan kaming pumasok at sa aming pagpasok, bumungad sa amin ang isang lumang litratong kinuha noong kabataan namin. Kami ni Miguel nakangiti habang nasa likuran namin ng isang batang hindi namin matukoy, isang batang hindi namin maalala. Ngunit sa kabila ng aming pagkalito, ang batang iyon ay tila kilala kami. Tila bahagi siya ng aming nakaraan, ngunit hindi namin matukoy kung paano. Miguel, sino siya? Tanong ko habang unti-unting namumuo ang takot sa aking dibdib. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang litrato at tinitigan ito ng mabuti. Sa kanyang mga mata, may kutob na nagtatago. Isang kutob na may alam sa misteryo ng aming nakaraan. Miguel, may alam ka ba? Tanong ko habang unti-unting lumalalim ang gabi. Lumapit siya sa akin, hawak ang litrato, at sa kanyang mga mata naroon ang lihim na matagal nang nakatago. May isa pang kwento na hindi natin alam, bulong niya, habang ang takot at kuryosidad ay nag-aagawan sa kanyang tinig. At sa mga oras na iyon, alam kong ang aming muling pagkikita ay simula pa lamang ng isang mas malalim na paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng misteryo at mga lihim na matagal nang nakabaon sa aming nakaraan. Araw ng Sabado at nagkita kami ni Lia sa paborito naming kapehan sa may kanto. Noon pa man, tuwing Sabado ay naglalaan kami ng oras para sa isa't isa, isang tradisyon na hindi namin binitiwan kahit sa gitna ng abalang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ko. Parang may kung anong kuryente sa hangin, isang kakaibang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Alam mo ba, Alex, ang daming nangyari sa akin nitong mga nakaraang linggo. Bungad ni Lia habang iniikot ang kutsarang pilak sa kanyang tasa ng kape. May mga panaginip ako na paulit-ulit. Parang may sinasabi sa akin. Napatingin ako sa kanya, nagtatanong ang mga mata. Anong klaseng panaginip? Tanong ko. Bagamat nararamdaman ko na ang kasagutan ay magdadala sa amin sa landas na hindi namin inaasahan. Isang lumang bahay,
puno ng alikabok at kwadro na may mga lumang larawan. Naroon tayong dalawa pero may isang tao pa, hindi ko maaninag ang mukha. Sagot niya habang nakakunot ang noo. Tapos, may boses na nagsasabi ng, "Huwag ninyong kalimutan ang pangako." Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Nag-aalanganin ang kanyang boses, ngunit dama ko ang bigat ng kanyang mga salitang kumakapit sa hangin. Ako'y nagkaisip, ang mga panaginip na iyon parang may sinasabi rin sa akin. Naaalala ko ang mga lumang larawan sa bahay ni na lolo at lola, mga alaala ng kabataan at isang pangako na tila bagay bumabalik sa akin ngayon. Lia, naalala mo ba yung bahay ni na lolo? Dati natin itong pinupuntahan tuwing tag-init. Tanong ko, umaasa na may koneksyon kami sa parehong pangitain. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha, tila naalala ang mga araw na iyon. "Oh, Alex, yun din ang bahay na nakita ko sa panaginip ko," sagot niya, puno ng pagkamangha. "Pero bakit ngayon lang natin ito naalala?" Napagdesisyonan namin na puntahan ang lumang bahay. May kung anong puwersa ang nagtutulak sa aming dalawa, isang pakiramdam na kailangan naming malaman ang katotohanan. Habang naglalakad kami patungo roon, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng kabataan, ang mga tumatakbo namin sa hardin, ang pagtawa namin sa mga simpleng bagay, at ang pangakong binitawan namin na palaging magkasama sa hirap at ginhawa. Pagdating namin sa bahay, tila bagay isang eksena mula sa panaginip ni Lia ang bumungad sa amin. Puno ng alikabok ang mga kasangkapan at sa gitna ng sala ay naroon ang isang kwadro na tila bagay nag-aanyaya sa amin na lapitan ito. Sa likod ng kwadro ay may isang liham na tila ba matagal nang isinilid doon. Dahan-dahan kong kinuha ito, nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang mga nakasulat. Para sa mga mahal kong apo, Lia at Alex, huwag ninyong kalimutan ang pangakong binitawan ninyo sa isa't isa. Sa oras ng pangangailangan, tandaan ninyo ang inyong lakas at ang pagmamahal na bumabalot sa inyo. Biglang bumalik sa akin ang alaala ng huling tag-init namin sa bahay ni na lolo, ang araw na gumawa kami ng pangako na hindi mag-iiwanan kahit anong mangyari. Ngunit ang mas nakakagulat, sa dulo ng liham ay may nakasulat na hindi namin inaasahan. Sa likod ng kwadro na ito ay matatagpuan ninyo ang susi sa mga pangarap ninyo. Napatingin kami sa isa't isa ni Lia, puno ng pagtataka at pag-asa. Ano ang ibig sabihin ng liham? Ano ang susi na sinasabi ni na lolo? Sa likod ng kwadro, natagpuan namin ang isang maliit na kahon, puno ng alikabok at tila ba matagal nang nakatago. Sa loob nito ay isang lumang susi, tila bagay may edad na ngunit kumikislap sa liwanag ng araw. Anong pinto kaya ang bubuksan nito? Tanong ni Leah, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at pag-usisa. Habang hawak ko ang susi, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Tila ba isang misteryosong pangitain ang dumaan sa aking isipan. Nagpakita ang larawan ng isang pintuan na tila bagay naghihintay na mabuksan. Ngunit sa likod nito may isang anino na hindi namin maaninag, isang anino na tila bagay bahagi ng aming nakaraan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang paglalakbay namin ni Lia ay nagsisimula pa lang. At sa likod ng pintong iyon, marahil ay matatagpuan namin ang kasagutan sa mga tanong na bumabalot sa amin. Ngunit ang tanong, handa ba kaming malaman ang lahat ng ito? Ako si Marco, ang isa sa dalawang magkaibigan sa kwentong ito. Ang kwento namin ay puno ng misteryo at di inaasahang mga pangyayari na tila sinusubok ang tibay ng aming pagkakaibigan. Matapos ang ilang taon ng pagkalayo, nagtagpo muli kami ni Luis dahil sa isang kakaibang pangitain. Ang pangitaing ito ay nagsimula sa isang gabi ng tag-init nang kami ay parehong nanaginip ng parehong tanawin.
Isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan, napapalibutan ng makakapal na puno, at isang tila lumang hagdanan na paakyat sa ikalawang palapag. Sa aming panaginip, naroon kami sa harap ng bahay, nag-aalinlangan ngunit puno ng pag-asa. Nagkita kami ni Luis sa isang kapehan upang pag-usapan ang aming parehong karanasan. Parehong kaming nagtataka sa misteryo ng pangitain na iyon, ngunit ang mas nakapagtataka ay ang tila tawag nito sa amin. Para bang may puwersang nagtutulak sa amin upang tuklasin ang lugar na iyon. Marco, sa tingin mo ba ay dapat nating puntahan ang bahay na iyon? Tanong ni Luis habang iniikot-ikot ang kanyang tasa ng kape. Sa tingin ko, kailangan natin. Hindi ko maalis sa isip ko ang pangitaing iyon. Parang may mahalagang bagay na naghihintay sa atin doon. Sagot ko na may halong kaba at pananabik. Nagpasya kaming hanapin ang lugar batay sa mga bakas ng alaala sa aming panaginip. Gamit ang mapa at ilang gabay mula sa mga lokal, natuntun namin ang bahay na tila itinago ng panahon. Ang kapaligiran ay eksaktong katulad ng aming nakita sa panaginip. Makakapal ang mga puno at tila may buhay ang hangin na dumadaloy sa paligid. Habang papalapit kami sa bahay, ramdam ko ang pag-init ng aking dibdib. May kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumabalot sa akin. Si Luis ay tila ganoon din. Tahimik ngunit puno ng determinasyon. Pagpasok namin sa bahay, bumungad sa amin ang alaala ng nakaraan. Ang mga dingding ay puno ng lumang larawan, mga larawan na pamilyar ngunit hindi ko mawari kung saan ko nakita. Ang mga larawan ay tila nagkukwento ng buhay ng isang pamilya na tila konektado sa amin sa paraang hindi namin lubos na maunawaan. Pag-akyat namin sa hagdanan, may naramdaman akong kakaibang presensya. Para bang may mga mata na nakamasid sa amin, nagtatanong kung bakit kami naroon. Sa ikalawang palapag, naroon ang isang silid na tila naghihintay sa amin. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas at ang loob nito ay tila nananabik na magkuwento. Pagpasok namin sa silid, isang lumang kahoy na lamesa ang aming nakita, puno ng mga papel at isang lumang aklat na may kakaibang simbolo sa pabalat. Kinuha ni Luis ang aklat at agad na binuksan ito. Sa loob ay naroon ang mga tala ng isang babaeng tila may koneksyon sa aming pagkakaibigan. Marco, tingnan mo ito, sabi ni Luis habang itinuturo ang isang pahina. Ang pangalan niya ay Isabela at tila siya ang susi sa lahat ng ito. Sa gitna ng pag-uusap namin tungkol kay Isabela, biglang bumukas ang bintana ng silid at pumasok ang malamig na hangin, kasabay ng isang kakaibang tinig na bumubulong. Kami ang mga bantay ng lihim. Tuklasin ninyo ang katotohanan. Sa sandaling iyon, napagtanto namin na ang pangitaing ito ay hindi lamang isang tawag, kundi isang misyon. Ang buhay ni Isabela ay tila bahagi ng isang mas malalim na kwento. Isang kwento na konektado sa aming pagkakaibigan at sa aming nakaraan. Ngunit bago pa kami makapag-isip ng mas malalim, biglang may narinig kaming yabag sa ibaba. Mabilis ang aming mga hakbang pababa. Ngunit sa aming pagbaba, naroon ang isang pamilyar na mukha na hindi namin inaasahan. Siya ay si Gabriel, ang dati naming kaibigan na matagal nang nawala. Ang kanyang presensya ay tila isang bahagi ng palaisipan na hindi namin inaasahan. Sa kanyang mga mata, naroon ang lihim na tila siya lang ang nakakaalam. Marco, Luis, matagal ko na kayong hinihintay, sabi ni Gabriel, puno ng katiyakan. Ang kanyang paglitaw ay nagbigay daan sa isang bagong kabanata ng aming kwento. Isang kabanata na puno ng tanong at pag-asam sa mga susunod na mangyayari. Sa sandaling iyon, alam namin na ang misteryo ay mas malalim pa kaysa sa aming inaakala at ang aming pagkakaibigan ay susubukin ng mga lihim na nakatago sa pangitaing iyon. Isang linggo na ang lumipas mula ng pabalik-balik na lumitaw sa aking mga panaginip ang kakatuwang pangitain.
Isang lumang bahay na may bakuran na nababalot ng makapal na ulap. Sa loob nito may isang lumang piano na tila ba nag-iimbita sa akin na lapitan at tugtugin. Sa bawat pagtugtog ko, nararamdaman ko ang presensya ng isang tao, isang pamilyar na presensya na bumabalot sa akin ng init at pagkakaibigan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isipan ang insidente sa bus kung saan una kong nakita si Miguel pagkatapos ng maraming taon. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagdala sa kanya doon, sa eksaktong oras at lugar. Ngunit mula nang muli kaming nagtagpo, patuloy na bumabalik ang mga alaala ng aming kabataan, ng mga araw na puno ng tawanan at mga pangako na tila ba hindi kailanman mawawala. Isang araw, nagpasya akong hanapin ang lugar sa pangitain. Alam kong ito ay isang hakbang na puno ng panganib at misteryo. Ngunit nararamdaman kong ito ang susi sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Sinabi ko kay Miguel ang tungkol sa aking plano at sa aking pagkamangha, sinabing mayroon din siyang kaparehong pangitain na patuloy na gumugulo sa kanya. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa likod ng mga panaginip na to, sabi ni Miguel, puno ng determinasyon. Marahil ito ang paraan para tuluyang maunawaan ang lahat ng nangyari sa atin. At sa gayon, naglakbay kami patungo sa isang remote na lugar sa labas ng lungsod. Ang lugar ay puno ng mga matatayog na puno na tila ba mga tagapagtanggol ng isang lihim na matagal nang nakatago. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang bahay, ang eksaktong bahay na nasa aming mga panaginip. Habang papalapit kami sa harapan ng bahay, naramdaman ko ang kakaibang sensasyon. Ang hangin ay tila ba puno ng mga bulong at himig ng piano. Sa loob, nakita namin ang lumang piano na kahit na puno ng alikabok, ay tila ba nag-aanyaya pa rin sa amin na tugtugin ito. Miguel, tingin mo ba dapat natin itong subukan? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Tumango siya at sabay kaming lumapit sa piano. Sa paghipo namin sa mga keys, isang kakaibang tunog ang bumalot sa buong silid. Isang musika na puno ng emosyon na tila ba nag-uugnay sa mga nakaraan namin at sa kasalukuyan. At habang tumutugtog kami, biglang nagpakita ang isang imahe sa aming isipan. Isang larawang puno ng magkaibigan na tila ba nagbibigay ng babala. Miguel, ano to? Tanong ko habang ang imahe ay unti-unting nagiging malinaw. Para tayong nasa ibang mundo, sagot niya na puno ng pagtataka. Sa biglang pagliwanag ng imahe, nakita namin ang isang batang babae na nakatayo sa tabi ng piano. Puno ng lungkot ang kanyang mga mata, tila ba may nais ipahiwatig sa amin. Ngunit bago pa man kami makapagtanong, biglang nagbago ang eksena. Ang bahay ay naging madilim, puno ng mga anino, at ang batang babae ay nawala na parang bula. Miguel, kailangan nating alamin kung sino siya, sabi ko, puno ng pag-aalala. Hindi ito basta-basta pangitain lang. At sa paglabas namin ng bahay, bigla kaming nakaramdam ng kakaibang presensya. Isang malamig na hangin ang bumalot sa amin, na tila ba nagbabanta. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong ito ang simula ng isang mas malalim na paglalakbay. Isang paglalakbay patungo sa pag-unawa sa misteryosong pangitain na nagdala sa amin muli sa isa't isa. Habang naglalakad kami palayo, isang bagay ang bumabalik sa aking isipan. Isang detalye na tila ba hindi ko napansin kanina. Sa harap ng piano, may isang maliit na libro na puno ng mga sulat kamay na nota. Sa cover nito, nakasulat ang pangalan ng isang tao. Isang pangalan na hindi namin inaasahan. Miguel, bulong ko habang pinapakita sa kanya ang libro. Kilala mo ba ang pangalan na to? Nang makita niya ang pangalan, isang pagkamangha ang bumalot sa kanyang mukha. Hindi ko akalain na siya ang magiging susi sa lahat. Ngunit bago pa man kami makapag-usap ng mas malalim, isang malakas na tunog ang bumalot sa paligid. Ang lupa ay biglang gumalaw
at ang mga puno ay tila ba nagbabantang bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong boses ang nagbulong sa hangin, isang babala na puno ng pangamba. Mag-ingat kayo sa susunod na hakbang. At sa paglayo namin, alam naming hindi pa rito nagtatapos ang misteryo. Sa likod ng bawat hakbang ay isang katotohanan na naghihintay na matuklasan, isang katotohanan na magbibigay linaw sa aming magkaibigan at sa mga pangitain na nag-uugnay sa amin. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, alam namin na hindi kami susuko. Sapagkat sa likod ng bawat misteryo ay isang kwento ng pagkakaibigan na hindi kailanman magiging ganap na nakalilimutan.